Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangarap. Sila sa inyong tumatanggap ng turo sa kautosang mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano ko po hinango ang ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahay kay rito. Sa panikalang lagot, ganito po iyon. Leona anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan. Bakit? May problema po ba? Papang, ang rubber production natin doon. Oo anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si ate at si Kuya Avelino ang iyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang aking mga nakakatandang kapatid. Sa iyo ko na nga pinamamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ako luluwas patungo sa Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po, sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, diba hiningi mo sa akin iyan? Kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mo palagi ang loo ni Leona, kaya lumalaking sutilang anak mo eh. Tiyak, palagi na iyang kasama ng mga barkada niyang mga dimotor dito sa atin. Naku naman, Juvensya, hayaan mo nang maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko po kayo, ipapasyal ko po kayo, para di po kayo magalit sa akin. Di ko sagot ang pambayad mo ng hospital kapag na-aksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung yung mukha mong masira sa inyong pagmumotor. Tumigil ka na nga, Juvensya, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na yan ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo, hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama, pareho ang takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga, super sungit, palibasa, may pagkakastila. Dugo ng Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motorbike na ito. Leona, paspasan natin at patutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklapin ko sila sa pagmumotor? Itutodo ko na tong isilyado. Aba, tumataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumain kayo na alikabok? Habol. Aya, toto gasolina na ito. Leona. Nasadsad ako sa buhangin. Leona. Leona. Buhay ka pa ba? Leona. Aray ko po, ang braso ko namamanhid. Buhay pa ako. Bruha ka, tulungan mo ako. Ayan na nga bang sinasabi ko. Sobrang tigas kasi ng ulo mong babae ka, kaya ayan. Aray ko po, pwede ba, Mamang? Huwag kayong sumagaw rito sa ospital. Napilayan nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi, aksidente iyon. Papaanong hindi ka maaksidente? Sa turin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo? Kaya yan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Juvensya? Tigilan mo na ang anak mo, huwag mo nang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang inyong mga ulo.
na, hindi Leona. Wala ka ng motor. Bali pa ang iyong paa at pasa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Abilino. Imbis kahabagan mo ako, inaaliksa mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako. At makakamotor pa. At makikita mo, aksidente lang ito, Dudong. Pero wala ka ng motor kasi binenta ni Mother ang iyong motor. Kakabatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang motor ko yun? Si Papang, di ba? Inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo bang nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi naman si Mamang ang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, andito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na nakikialam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya kong mamuhay nang wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila. Sa akin ang aking kalayaan. Leona, ayun na ang sundo natin, si Manong Rodney. Ayon sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho po? Pagpasensyahan nyo na po ako. Bigyan nyo po ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong makikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka ngang matuto at masipag ka, kaya gusto ko ikaw ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala po kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay, parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Naku, sorry miss, na-offend na ata kita. Wala lang iyon, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo, sorry. Pwes, ako hindi natutuwa sa pakikialam mo. Ganyan pa kayo rito sa Manila, ang buhay ng may buhay. Ang pakikialam ninyo. Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso gaya mo. At kung ikaw, may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na, chismoso. Narin ka pa ba? Hindi ka na matanaw. Kung merong madaraanan Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo para ng pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao. Ipinahiya mo. Di bali sana kung walang nakakarinig nandun pa naman iyong guard. Tumigil ka nga riyan, Aya. Alam mo pinakain sa'yo na pakailamerong iyon at kay bait-bait mo sa kanya. Huwag mo sabihin, may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Magpapalakad na siya sa akin. Mabait naman iyong tawat binata. Bagay kayo. Dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo pagmamahal ni Josimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kailan masama ang pakiramdam ko, dun pa wala ang mga bruha, nahihilo ko. Oops, Leona, anong nangyari sa iyo? Tulong guard, di ko kaya, matutumba kami.
Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandun ako kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimula mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng husto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluwang buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ko. Kung meron pang hihigit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyong tao ka? At masama pala ang pakiramdam mo, nagtatrabaho ka pa? Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Meron pa naman ako para doon. Sana magpahinga ka at baka ikaw naman ang mapano. Pwede naman ang gatasin ni Bebe. Si Dodong naman kanin na ang kinakain. Leona, huwag kang mag-aalala. Gagaling ako. Pangako ko sa'yo. Gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin, gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita ang ikasal si Bebe. Pero bakit iniwan mo kami? Papaano na kami at ang mga anak mo? Wala ka na, Zosimo. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y dilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo'y bibigay. Tangi kong panalangin ay pagsamo mo. Kailan may di mamabaliw ang apoy sa puso ko. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Leona, kaya mo rin akong biyoda. Maliliit pa ang mga anak ko nang mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat. Dahil sa Diyos, siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay. Kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Ana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona, subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-ina. At kailanman hindi niya kami pinabayaan ng Diyos sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Noon pa